Kamusta mga Rapapits? Magandang yaman sa inyong lahat. Sino nga ba nanalo sa inyo kahapon sa PSA sa aking special pakanton? At sino nga ba ang nakaka-recover o nakapag-take profits na sa CHP? Okay? CHP at sino nga ba nalulugmok sa inyo sa ECP? Or maaaring may concern kayo, kailan kaya aakyat ang presyo ng ECP? Ngayon sa video na ito ay bigyan ko kayo ng tip o bibigyan ko kayo ng some kind of idea na kung saan basic charting lang ang kinakailangan mo, alam mo na kung saan ka nararapat na posisyon, kay buyer ka man or seller. Katulad nito may papakita ko sa inyo na kung saan kung ano yung pakanton na ginawa ko kahapon. Tulad nito, ang kulit ng sagot dun, no? Paano magte-trade ng walang emosyon? Di tanggalin mo yung puso mo. Okay, tapos maaga pa lang may early signal o may early heads up akong sinabi kahapon tungkol sa PHA at yung CHP. So ito yung PHA na kung saan malamang marami naka-appreciate siguro malamang nito at sana naman ay nanalo nga kayo. Dahil super dali na ng technicalities dito. Susundan nyo na lang kung saan kayo sasabit, saan kayo bibitaw, blah blah blah. So ngayon, eto naging resulta nan. Basic technicalities lang. Okay? Within few minutes after nag-open yung stock market ng 9:30, halos 500 na yung kita. Kumbaga, ang sinasabi dito sa module na ito, yung pangtangang kita na strategy. Pero hindi ko agad binenta kasi nga may target, meron akong goal, meron akong target, katulad ng post ko nga yung kahapon. At bukod pa doon, meron akong binabasihang mga movement katulad na itong nakalagay dito. At may kita ngayon natin dito na binili ko siya ng mga 9:30, which is magkano yung opening, 110, tapos binili ko ng 112 pero ang na-execute yung 111. Ang kulit no. 111. Basta pag 11 talaga may maswerteng numero yan kay Alex 11. So 111. So naging talagang total final average ko yan ay 111.33. Tapos nag 160 na siyempre panalo na agad ako doon sa 160 ng 1,089 pesos. So kaya simpleng diskarte lang, kapag kasabit ng ganon, ikas ako na agad sa kung anong klaseng presyo nagsasabing kita na ako ng pangtangang kita. Na-guess nyo, ang dali-dali lang ng process dito. Ngayon, ito ngayon ng technicalities, kung halimbawa charting system lang din pala ang trip nyong mangyari o traditional charting. So usually, titignan mo ito ng hindi lang per day. Tignan mo ito ng per day, per week, per month. Tamo na mas mahaba yung tingin mo, yung length ng charting. Tamo na mas maganda. Tamo na mas makakapag-create ka ng mas maganda-gandang early detection, prediction, projection. Tapos sasabayan mo ngayon ng pinaka-sickest, slickest decision making, action and execution. Okay, dapat may main target, may goal, target ka, di ba? Dapat na matalino talaga ang iyong decision making. So, makikita ngayon natin, kung mag-i-start tayo kunyari sa candlestick, lumalabas na ito ay bullish. Bullish ang candlestick. Initial na thinking, bullish. Pagdating sa net volume escalator, para sa akin, ang tingin ko dito, bullish. As long as napa-downtrend ang momentum ng net volume na escalator. The more na pataas, the more na bearish. The more na pabagsak, the more na bullish. Ngayon, pagdating naman sa stochastic, syempre, alam mo naman, syempre, paulit-ulit na tayo, kahit saan naman video paloorin nyo, sabi sa 20%, bitaw sa 80% pataas. O kaya sabi sa below 20 at bitaw sa 80% pataas. Tapos makikita ngayon natin ano nga ba momentum nito, ano nga ba direction nitong stochastic, pa-uptrend or downtrend. Siyempre yung kulay pula pinaka-strength, tapos yung kulay blue yung kumaga sumatotal na pera, di ba? So ganoon lang diskarte yon. Ngayon ito naman sa sa makatwid, bullish signal doon sa may candlestick, tapos bullish signal pa rin yung net escalator, tapos bullish signal din yung stochastic. Paano ngayon dito sa sa RSI?
Siyempre common sense, katulad pa rin ng mga nakikita na babasa nyo at mismong turo ko, sabit sa 30 at bitaw sa 70 pataas, o sabit below 30 at bitaw sa 70 pataas. Okay? So, sa bawat escalator na to, iisipin nyo pa rin yung mga support and resistance. Okay? Dapat marunong kayong mag-draw ng lower trend line, higher trend line, katulad nito, lower trend line, tapos, lower trend line, higher trend line, lower trend line, di ba? Dapat marunong kayong gumamit nyo, marunong kayo kung paano isusulat yon sa ipopwesto para makita nyo yung support and resistance. At gagamitin mo na rin yung idea ng law of demand and supply. So may kita natin totally lahat ng escalator ay bullish. Net volume, stochastic, and RSI. Dito, downtrend momentum yung MACD. So ngayon, pagdating din sa may MACD na downtrend momentum, lalagay tayo ng measurement na kung saan ito ang 100% pa. Tapos dito sa break even, yung 0%. Ano kaya nangyari yan? Ang laki na ng diferensya, ang laki na ng kanyang naging movement, which is ang naging movement niya sa mga ganyang klaseng movement niya. Kung bibilangin natin hanggang dito at papunta na tayo dito, 32 cents. Nasa around 30 cents ang movement. Just imagine, mula dito umakyat 32 tapos nag-depreciate uli ng ganun. So, potentially, ang mangyayari niyan, mag-o-overlaps. Mag-o-overlaps yan ng kapraso dito. Tapos, magba-bounce back uli. Pag nag-overlaps yan, base sa kanyang usual movement, nag-overlap siya, potentially mag-overlap siya ng up to 10 cents dito. Up to 10 cents. Up to 10 cents ang kanyang i-overlap. So, by that time, ito yung presyo, nandito 10 cents. Kung babagsak ng tuluyan, magiging 106. So, babalik lang sa support area ang PHA ng 110. Kung babagsak pa itong escalator ng MACD, 10 cents ang i-depreciate, magiging 106 ang kababagsakan hanggang piso. Pero ang technicalities, ang kababagsakan yan, minus 10 cents na depreciation, ang 116 ay magiging 106. Pero usually, ang tingin mo sa 106, hindi 106 yan. 110 ang babagsakan. Una, pangalawa, 1.6. Pero usually, babagsak yan sa piso, which is support. So, lahat yan, panay support yan. Panay support yan. Okay. First support. Second support. Third support. At yung pinaka-weak support, ang pinaka-weak support niyan, 0.90 to 0.80 cents per share. Yan ang magiging potential niya. Kung tutuluyan niya itong momentum na itong pa-downtrend. Kung titignan natin, sino pa kaya mas mababang mababang percentage dito? Ito. Ano to? 0.0020, 0.0151. Dito, magkano ba to? Magkano ba dapat dito? Ilang porsyento dapat sa ganito? Diba? So, may kita ngayon natin dito, 0.0375, 0.0102. Diba? Kung titignan natin, kung sasakto nga ba yan dyan, dito, yan, dito. Yan. Makita natin, halos malapit na. Halos malapit na, tatamaan yan. Itetest niya yung pinaka-ano na yan. Ngayon, kung sakaling hindi yon, ito ang itetest niya. Kung ito ang itetest niyang movement, makikita natin yung diferensya mula sa break-even papunta rito. Ang diferensya ay 3 cents. Pero hindi ko expect ng 3 cents. Buti expect ko talaga 10 cents na kababagsakan. Damo na bumabagsak ang isang ganun, damo na akong magpepesta, damo na akong kukolekta. Ganun lang yon. Okay, so dito sa MACD, lumalabas na bearish. Pero sa RSI, stochastic, net escalator, tapos candlestick,
bullish sa one-day charting. Kung titignan natin dito sa may Japanese candlestick, lumalabas na confirm bullish yung signal. Okay? Bukod pa dyan, nakikita nyo may nilagay akong ditong box na to. Yung dulo nito at yung dulo nito, okay? Itong dito, tapos yung pinaka-antena niyan, yung wing, pati ito, tsaka yung dito, at yung wing nito. Pare-parehas yan, ibig sabihin, may rising wedges dyan. Ibig sabihin, may rising wedges. Kumbaga, average yun. Kung titingin tayo dito sa may buy bar, yung low, yung close, yung open, yung high, yung close, yung open, yung low, lahat-lahat yan, sumatotal ay average. Average tayo ng 110. Lalabas tayo na average tayo ng 110 dito kung tutusin, 110. Okay, 110 or something. So ngayon, rising wedges signal dito kung tutusin. Unang-una, kung bibilangin natin mula dito hanggang dito, ay may 20 yan. Ilang kulay red meron dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ilang green? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nai-guess nyo? 12 na kulay green. Ilan lang yung yung kulay green? Yung pula. Marami yung pula kaysa sa kulay green. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo lang. 8 versus 8 candlestick na malalaking kulay pula. Tapos ngayon yun, nai-gets nyo, ang laki ng bagsakan dito. So no wonder magkakaroon nga siya ng rising wedges signal dito. At yung rising wedges signal na yan, connected dito. Okay? Connected sa previous transaction. Ito lang din yan. Kung ano yung ginagawa nito dito, anong ginagawa yan dyan, iyon lang din dito. Yung high, low, open, low. Yung high, close, open, low. Sama mo na rin to. Nagkakaroon ng average tayo ng mga around 110. Kung ano to, ito rin yan. So, ibig sabihin, kung ano yung ginawa na ito, potentially, iyon ang gagawin din dito. I guess nyo. So, kung iyan din pala gagawin dyan, expect natin yung expect natin mga 25% lang na movement. O kahit 10% na movement. Sabihin na lang natin kaya ito. Ito yung 100%. Sa 25% lang tayo mag-assume ang magiging presyuhan 120 to 130. Which is alam mo naman na pag open mamaya, potentially, ang dali lang umabot ng 120. So, ang projection natin, pupunta tayo ng 133 to 135. You see the way, line of 130 ang magiging market price ng PHA. Ngayon, kung gagawin natin, pwede rin ganito yung technique. Kunin natin pinaka-low nito at kunin natin pinaka-high nung next candlestick. Nagets nyo? Teka, lagay natin ito dito muna. Okay, para ibang measurement yan. Okay, eto, tapos ilalagay na sa taas ng candlestick ng pang March 20. Ito yung March 21. So, by this time, ito ang potential tatamaan mamaya mismo, March 21, 2019. Ito ang potential na tatamaan. Ito ang i-anticipate nyo ngayon. 0%, 100%. Pag nag-50%, tatamaan natin yung 125. Which is 125 stands for 130. Pag nag-25%, tatamaan natin yung 120, which is hindi na imposible, hindi na katakataka na pupunta ng 120. Dahil nga bullish signal nga, medyo hindi lang masyado pumapabor dyan, ay yung MACD. Pero the rest candlestick, yung net volume, stochastic, RSI, ay pare-pares na bullish, katulad ng sinasabi ng candlestick na bullish. Yun nga lang, medyo may konting dito, may konting kapalpakan. Pero sabihin na natin dito, is either kinuha natin mula dito hanggang dyan, o kaya ito mismo, kukunin natin dyan, at ilalagay din natin sa taas. Is either way, pag na-reach yung 100%, which is,
124 is either way, 120 expected na. Katulad ng mga pinagsusulat ko nakaraan pa. Kung ano yung nakaraan na usapan na take profits o maximum target price to sell, 120, yun na ngayon magiging minimum o kulelat na bentahan. 120 ng March 121, March 121, March 21, 2019, okay? Either way, ang expectation natin hanggang 130 ang maximum na target price to sale. Take profit sa action ay 120 something. Either way. Tapos, ang unang support ay 110. Pangalawang support ay 1.5 all the way sa piso hanggang 90. Weakest ay yung 80. Yun ang aabangan nyo. Dapat mas nakapokus kayo sa pagbagsak kaysa sa pagtaas. Okay? So, nahigas nyo na. Makikita ngayon natin yung escalator na ito, yung kulay blue, moving average indicator, at yung kulay blue and yung kulay green and red. Ito ay nagsisilbing MA cross. Ano ba to? Parang natutulog pa yata ako. Okay. Tapos, simple technicalities lang. Red nasa taas, kulay green nasa ilalim, tapos pa-upward, yan ang uptrend. Pero kung kung kulay green nasa taas, kulay red nasa ilalim, pa downtrend. Katulad nito, green nasa taas, kulay red nasa ilalim, pa downtrend. Kaya no wonder nga nangyari. So kaya lalagyan mo ngayon ng trend line yan para nagsisilbing support and resistance. Ito yung trend line mong highest trend line. Ito yung trend line mong lowest. So ayan yan. Yan trend line mong lowest. So anong ginagawa nito from the bear strike? Pa downtrend lang, di ba? Pa-downtrend lang ang pinakaano niyan. Hindi katulad dito yung nag-umpisa siya, ito yung highest trend, lower trend line. At ito yung highest trend line. So, halos pa vertical. Kaya no wonder umakyat ng ganun kaganda. Tapos ito. So ngayon, iisipin mo na lang. Ito iisipin mo. Kumbaga, parang nakakatawa lang tignan eh. Parang nakakatawa lang tignan na ganito gagawin mo dyan. Nakakatawang technique pero lagi naman gumagana. Okay. So kumbaga, etong ano na to, etong area na ito, so lalagay mo yan dyan. Teka, lagyan natin dito yan. Tapos etong area na ito, kunin mo rin to. Tapos i-rotate mo yan. So na-gets nyo? Na-gets nyo itsura? Mas mahaba pa yung talo kaysa sa pinanalo. So ibig sabihin, kumbaga ito diskarte niyan. 0% to 100%, na-recover pa lang ay nasa around 75%. Kumbaga parang ganito lang yan. Yan. 0%, 100%. 0% to almost 75 to 80% na na-recover. So, talo pa kung tutusin. Mula dito, 100% papunta 0%. Talo pa siya kung tutusin. May 25% pang kinakailangan i-bounce back para maging break-even na. The more na lumalapit yung candlestick na ito papunta dito, the more na potentially magkakaroon ng falling wedges. Yun nga lang, kung naintindihan nyo yun. Kung hindi nyo naintindihan, sorry na lang kayo. Okay. So, bukod sa one-day charting system, titignan mo rin ito sa 1 week para mas maintindihan mo. Iba yung record ng 1 day sa record sa 1 week at record sa 1 month. Makikita ngayon natin dito, record ng 1 week. Ano record ng 1 week? Downtrend, tangina yan. Pero ang record ng 1 week, uptrend naman yung momentum ng MA cross at MA indicator. Downtrend siya, pero pa-upward naman yung momentum ng escalator na ito. At the same time, red building blocks, maganda yan. Ang pangit na building block, yung kulay green. Red building block na mabababa ang porsyento. Pinakamababang red building block dito, nandito. Yung medyo mataas ng konti ay nandito. At yung pinakamataas na red building block ay nandito. At syempre, yung pinakamataas na kulay green ay nandito. Sumunod ito. Pinakamababang green building block ay ito at ito. Di ba? Yan. So ngayon, ano kaya nangyayari dito? Pwedeng falling wedges, pwedeng rising wedges. So nakikita ko, yung low, yung close, yung open, yung high, yung close, rising wedges signal,
nang dahil dito sa escalator na to at nang dahil sa building block na malaki at bumagsak na uli dito. Okay, ilang beses natalo yan. Alangan naman, lagi na lang Semana Santa, di ba? Lagi na lang tagluhaan, di ba? Tapos, bukod sa downtrend pa yung momentum nito o yung direction nito, mas maganda. Ito yung average pack, mas nag-less supply. Kumbaga, ito yung 100% na usapan, pack. Ito yung 0%, nasa 50% tayo. Pwede yan mag-overlap sa 25% at magbabounce back, pack, panalo. Mananalo ka ng wala sa oras. Dito sa may stochastic, ang pangit ng momentum pa downtrend, bearish signal. Ang pangit din ng momentum ng RSI, bearish signal. Ang gagawin nito, itetest niya yung 50%. Pag masyado malambot yung 50% na support, ay wawasakin niya, pupunta tayo all the way doon sa 30%. Kahit naman to, gusto niya itong gawin nito, ay magpunta sa itetest niya yung 50% hanggang all the way doon na naman sa 20%. Pagdating naman dito sa may MACD, may kita natin, malapit-lapit na, siguro mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, mga MA20, saka siya mag-crossover. At pag nag-crossover ngayon siya, pabagsak ang presyo ngayon ng PHA, di ba? Doon lang babagsak ng tuluyan. As long as na hindi pa naman nagdidikit yan, as long as na hindi medyo nagdidikit, as long as na hindi siya nagka-crossover, okay pa rin. Okay, pero nakikita ko dito, rising wedge signal dito kung tutusin. Pero kung tutusin, pag nag-open ng high, nag-open ng low, nag-close ng low, babagsak yung next candlestick katulad nito, open ng low, nag-close ng low, open ng low, nag-close naman ng high ng konti, nag-open ng low, nag-close ng low, nag-open ng low, nag-close ng low, hindi naman totally, nag-open sa average, nag-close dito sa average. Kung saan ako open ng low, nag-close ng low, tapos nag-open na low, tapos nag-close dito ng low. Yun, confirmation talaga yun na ito ay bullish signal pa downtrend mismo. Pero bearish signal pa downtrend mismo. Kaso nakikita ko dito bullish signal yan. Kung titingin tayo sa may Japanese candlestick, makikita natin, isipin na lang natin to, yung ulo nito, yung antena nito, wing, tapos ito, ang low na to, tapos ito, potentially dyan yung rising wedges. Potentially nandito sa area na to yung rising wedges. Kumbaga parang ganyan yan. Okay. Parang pumapabor kunwari dito sa resistance, kaso ayaw niyang tumaas talaga, kaya babagsak. I-retest niya itong support, which is itong support na to nandito. Yan, yung support niyan. Damo na dumikit yan dito, damo na stuck yan dito, lumetlet uli yung candlestick dito, rising wedge signal. Pero usually, damo na nag-bounce back na ganyan, dito uli, tapos bumagsak uli, puta, tutuluyan niya yan, wawasakin niya yung support. So, you see the way, 1 week, na tamang 50-50% yung kanyang signal. Sa the rest na escalator panay bearish signal. Stochastic, RSI, MACD, bearish signal. Ultimo itong net volume escalator, bearish signal. Kahit naman dito bearish signal din kung tutusin. So ngayon sa 1 month, mas confirm mo dito kung anong potential mangyayari. Okay, sabi dito sa stochastic ay malakas yung strength paakyat. Habang paakyat yung strength nitong stochastic, nasa below average itong net volume, maganda. Tapos yung RSI naman ay re-retest niya yung 70% at 70-60%. At pag hindi siya naging ganong kawagi, ay aakyat ng tuluyan to. Pinaka-worst na i-retest niya yung 50%. Ito 50% dito, 50% dito. So, ibig sabihin, mga like 20% o around 20% ang pwede niyang i-depreciate. From 10 to 20% na depreciation na itong stock ng RSI. So, makikita natin ang momentum within a month ay ang momentum paakyat pa rin. So, nakikita nyo, iba yung itsura ng 1 week, ng 1 month, ng 1 day. Hindi kayo basta babase ng 1 day lang, pumasi kayo sa loob ng MA20 habang tinitingnan nyo kung ano nangyari sa MA5 at MA1. Titingnan natin yung candlestick.
itong average na to, 1 peso. Tapos yung lead na to, 1 peso. Tapos yung average dito ay 106. You see the way, lahat-lahat yan, 1 peso. Okay, 1 peso. Ano nga ba gagawin? Falling wedges, rising wedges. Nakikita ko dito, parang rising wedges dito. Lalo na kulay green ito. Kulay green na nga, rising wedges, bullish signal, kung paano kulay green yan. So, ano kaya gagawin yan? Iisipin natin, parang bearish signal. Diba? Bearish signal kung tutusin. Pero dito, rising wedges. Sa nakikita ko, rising wedges. Pero, ito naman yung resistance. Puta, pa downtrend naman. Pero, escalator naman, ito pataas. Na-guess nyo, sa 1 month to, 1 month na charting system ito. Kung ganito pala yung momentum direction, di pa pasin na ngayon tayo dito. Falling wedges. Hindi na tayo papasin dito na rising wedges. Puta, falling wedges. Ito, tsaka ito. Magkano ba naka-record dito? 167. 177. O, diba? 177, 167. 170 kung tutusin, nasa average na 170 yun. So ngayon, falling wedges yan, kaya naman na bumagsak dito, the third month. Ngayon, ito, tsaka ito, titignan mo ngayon, pinaka-highest dito ay 39. 77, okay, 177 plus 67 plus 39. Okay, divided by 3. Pak, magiging 160. Magiging 160 ang presyuhan within sa next month, April, 160. 160 ang average na magiging galawan sa every MA. Ito yung MA20, 177. Ito yung pangalawang MA20, which is MA40 na to, 167. Tapos, sa MA 60 uli, MA20 uli, which is MA60 na to, ay 139 daw. 139. Ito yung pang March. Yung pang April. Nanggaling siya sa 77. Okay, tapos bumagsak ng 67. Tapos bumagsak dito sa 39. Pero usually, ang magiging average, malamang ito, ang magiging average nito sa April ay nasa 120 to 130. Ang pinaka-highest na aabutin ay 130 to 160. Iyon ang nakikita kong scenario dito. Babagsak na babagsak all the way sa around 1 peso katulad yung nangyayari ngayon. Pero aakyat ito ng 120, 130 hanggang 160 sa loob ng MA20 to MA40. I-guess nyo. Kasi kinakailangan, ito kasi yung 0%, ito yung 100%, kinakailangan niya mag-depreciate ng ganito. Kunyari, ito yung 100%, ito yung 0%. So, umakyat, no wonder babagsak, kasi falling wedges na dahil dito sa dalawang wing na ito, falling wedges, confirmation, falling wedges nga talaga. So, babagsak. Pag bumagsak ngayon yan, itatry niyang itest yung 50%. Kapag masyado matigas yung 50%, babalik ito sa 75 hanggang sa i-hit niya yung 100. Just in case na hindi niya mawasak yung support, just in case na hindi naman matigas yung support, pupunta ito sa 25%. By that time, magiging presyuhan nasa 60 and 70 cents per share. Tapos by that time, aakyat na ng tuluyan yung presyo. Ngayon, kung up to 60 cents per share ang babagsakan sa following days, tingnan ngayon natin dito. Tingnan natin, may bibigay akong idea, okay, PHA. Tingnan itong kolokoy na to. Nakapwesto 10 million sa 60. Na-guess nyo? Nakapwesto sa 10 million sa 60 cents per share. Yon ang nakikita niya malamang na idea. Kumbaga, kaya siya pumupwesto ng ganun, ng 10 million sa 60 cents per share. Kasi etong movement na ito, gagawin niya rito pabagsak.
which is by that time 25% na, which is 60, nasa around 60 and 70 cents na per share ang PHA. At kapag bumagsak dito, magiging 32, which is hindi para bumagsak sa 32 yon. Kasi ang recent record na 52 weeks low and 52 weeks high, 177 at 30 cents yung 177 ang 52 weeks high at 52 weeks low ay 30. So, ibig sabihin, kung 52 weeks low ay 30 cents, sa usapang demand and supply game by porsentuhan, 52 weeks ay 100%, 52 weeks low 0%. Ngayon, kung babagsak ng 60, which is tamang-tama lang kasi 0% nga yung 30 cents eh. Maglalagay ka ng konting allowance, hindi para expect mo na tatamaan yung 0%. Kaya no wonder itong Kolokoy na to, matalinong Kolokoy na to, nakapila ng 10 million sa 60 cents. Ilang araw na siyang nag-i-stack dyan. Nagbabaka sakali siya o maaaring nakaano siya, katulad ng sinasabi kong Alexon says, systematic, strategic, peso cost averaging. Nakapokus lang siya sa idea na dito lang ako mag-i-invest, blah blah blah, hintay ko siya bumagsak. Which is, kailan pa babagsak yon? Maaaring MA20, MA40, MA60. It's either way. Pero lahat-lahat ng mga thinking na yan, pwede magbago yan. Lahat-lahat ng mga plano ng mga smart day traders o is either katulad ko, lahat nagbabago yan. Hindi ka totally babase dito sa chart. Okay? Isa lang ito sa mga ilang kagamitan mo para matuto ka o manalo ka. Pang early detection, prediction, projection kuno. Pero hindi ka talaga babase totally ng independently sa chart. Okay? So, sana may nakuha kayong idea dito na keso hindi lang pala pang one day titignan. Lalo na kapag nagde-day trade kayo, nag-scalping kayo. Puta, titingin kayo 1 minute. 1 minute. 1 minute, 5 minute, 30 minute, 1 hour, 4 hours. Is either way, saan kayong mas nababagay doon? Kung saan mas madali nyo makita o maintindihan yung pinagagawa nyo. So, ano nga ba mangyayari dito sa PHA? Siyempre, kulelat, pupuntahan 120. Ang next movement nito, pinaka-target price to sell ay 130. Common sense, 130. Okay? 130. Pinaka-highest target price to sell mo, 130. Okay, 130. Ngayon, unang support, 110. Pangalawang support, piso. Pangatlong support, 90. Ganun pa rin. The same shit pa rin katulad ng advice ko nakaraan. Yun pa rin ang kalakaran since ganun pa rin nga naman yung labanan. Okay? Kung ano yung record ko rito, yun pa rin ang magiging labanan. Okay? Yun pa rin ang magiging labanan. Kung ano yung record ko sa sa PHA, yun pa rin ang magsisilbing labanan. Okay? I-guess nyo, ganun lang ang diskarte. Ba, ano ba to? Kung nabura ko yata yung PHA dito, panay, ano na lang to, CHP baka nandito. Okay, yung pala din yan. So, ngayon, na-guess nyo na kung ano mangyayari dito sa PHA. 120, ang take profit sa action, hanggang all the way ng 130 ang maximum target price to sell na i-expect mo na yung hanggang doon lang ang pwedeng abutin. Up to 130 ang pwedeng abutin. 125, 130, 122, 124, is either way, 123. Basta kung ano yung nagsisilbing record lagi dito, kung ano yung mga highest na inaabot dito nakaraan recently, yun ang mga tatamaan. Ito, yan o, katulad dyan, 123. 123, 130. Diba? Ayan o, mga highest nakaraan. 119, 122, 123, 123, 130, tapos dito, magkano dito, 133, tapos 139. Yan mga mga target price to sell mo kung tutusin. Pero usually, ilalagay mo lang sa range ng 130 maximum target price to sell. Swertihan na yung 130 pataas. Sa ngayon kasi, ang momentum nito, 120 to 130 ang potential aakyatan. At kapag sa downtrend naman, 110 all the way sa 90 at worst case 80 cents per share ang kababagsakan. Ganun lang kadali yun. Wala nang kung ano nung klaseng kuskus balungos pa. Dito naman sa may CHP, ano ba mangyayari?
Unang-una, initial thinking sa candlestick, utang na, bullish signal, bullish signal. Nandahil sa area na ito. Bullish signal yan. Ito, pantay. Rising wedges. Makikita naman natin dito, kulay green, rising wedges. Tapos yung oscillator ng moving average indicator at MA cross, uptrend. Makikita nyo naman, naka-record na, oh. Makikita nyo naman kung ano nangyayari, di ba? Naka-record na, oh. Ayan, oh. Higher trend line, lower trend line. Support, resistance, support, resistance, support, resistance. Maaaring naandito siya sa may support lagi, pero pa-upward naman. Hindi katulad nito, oh. Resistance, support, resistance, support, support, resistance. Diba? Support, resistance. Lumapit siya sa resistance, kaya naman tayo umakyat. Nag-guess ito, falling wedges dito. Falling wedges dito sa area na ito, falling wedges. Diba? Kaya naman na bumagsak, pak. Rising wedges yung area na ito. Rising wedges dito, kaya naman tayo umakyat. Tapos, falling wedges na naman dito, naman na bumagsak. Tapos, resistance, support. Resistance, hindi masyado nakarating doon. Support. Resistance, support. Resistance, support. Resistance, support. Resistance, support. Oh, makikita mo ngayon, mas confirm mo na aakyat na. Kaya ito, no wonder, pak. Oh, nawasak niya yung resistance dito, kaya yun, umakyat na. So, the same shit lang din ang iisipin mo ngayon dito. Support, dito, may rising wedges. May rising wedges dito, pak. Kaya no wonder, umakyat. Support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance, support. Nag-guess nyo, maaaring nakadikit siya sa may, maaaring nakadikit siya sa may support, pero pa-upward yung momentum. Tignan nyo ngayon, yung kulay red and kulay green ay nasa ilalim. Pag sa upward, kulay red nasa sa taas, yung kulay green nasa ilalim. Pag pa-downtrend, pag pa-downtrend, yung kulay green nasa taas, yung kulay red nasa ilalim, bla bla bla, yung kulay blue ay anak ng putang ina pa. Ulit-ulit na lang to, tangina sadyang tanga at bobo na lang hindi makaintindi. Gets nyo? Tangina yan. Mas confirm mo na gumagawa ng 52 weeks high itong CHP. Gumagawa ng 52 weeks high. Ang dali-dali isipin. Magkano pinaka 52 weeks low neto nakaraan? Magkano 52 weeks high ngayon? 52 weeks low, 160. 52 weeks high, 380 daw. Pero usually, ang iisipin mo dito, ang parang pinaka 52 weeks high mo sa ngayon ay 3 peso. Pero pinaka maximum na magiging 52 weeks high sa mga following weeks, following MA20, MA60, MA90, whatever. Usually, ang magiging next 52 weeks high neto ay 5 peso. Yun ang i-anticipate natin, 5 peso. Sa ngayon, ang ina-anticipate natin magiging bagong 52 weeks high ay 3 peso. Huwag kayong makikiepal o makikiburao sa sinasabi. Ang 52 weeks low ay 161, 52 weeks high ay 380. Unang-una, hindi mo titignan ng ganun na ganun yun. 160 is 160, 380 is 380. Hindi. Hindi ganun pagbabasa ng numero. Which is, kapag hindi nyo naintindihan yun, talagang napaka-importante nga talaga na matuto kayo o magdaan kayo sa formal training para malaman nyo. Katulad yan, kung titignan tayo sa closing amount ng CHP, 282, hindi mo titignan ng 282 yan. Hindi ganyan ang tamang pagbabasa niyan. Negets nyo? Meron numbering technique, may coloring technique, numbering technique, at kung ano-ano pa. So, may kita ngayon natin dito sa charting system ng one day ng CHP. Bullish signal. Una-una, bullish signal kasi rising wedges signal dito. Rising wedges signal doon. Okay? Bukod sa ito yung support, ito yung resistance, pa-upward momentum. Tapos ngayon yung oscillator, ganun din, pa-upward din yung momentum. Makikita ngayon natin yung oscillator, ito yung kulay red, ito yung resistance niya, okay? Tapos ito yung support. Nag-guess yung diskarte. Ito yung resistance, ito yung support, nawasak yung resistance, nawanda akyat. Nag-gets nyo, yun yung escalator. So ngayon, pagdating naman dito, makikita naman natin, ito yung pinanggalingan yung rising wedges. So mangyayari ngayon, iisipin mo, yan yung 0%, kumbaga, ito yung 100%, ito yung 0%, ano nangyayari nito, okay? Ito kasi yung dating 100% niya, isipin mo, ganyan yan. 100%, 0%, bounce back, tapos na tinamaan dito yung pinaka-original na high na to,
Pak, may early signal dyan na kesyo aakyat pa ng tuluyan. Lalo na ito, nag-resistance, support resistance, wasak yung resistance escalator, aakyat, bullish signal. Nai-guess nyo? Tapos maaari nandito sa may original trend line natin na support. Pero, mas pabor talaga na kanyang momentum ay pataas. Okay? Dito, mas pabor siya sa resistance. Pero ngayon dito sa area na to, mas pabor siya sa may support. Pero pa-uptrend lagi ang momentum o yung direction. Nai-guess nyo na? Rising wedges, bukod sa nasa upper side, yung moving average, o alam mo na agad, bullish signal dahil sa escalator, tapos dahil sa building block na ito, maganda yung record. Okay, bullish signal initially. Pagdating naman dito, nanggaling yung volume dito, medyo bumaba ng konti, bumaba hanggang sa nakabawi na dito, at nag-negative ng konti. Tapos ito, bumalik ulit dito. Bumalik siya sa dati niyang kalakaran. Okay, kumbaga, lagi lang siya nakakomato sa area na ito kung tutusin. Okay, sa ganyan. Damo na nag-negative dito, damo na maganda. Damo na umano. Kumbaga, ito yung ano yan. Ito yung average na galawan yan dito sa may 0%. Dito lang yung average na galawan yan kung tutusin. So, titignan ngayon natin, pwedeng ganito. Pwedeng ganito rin iisipin mo. Ganyan. Saan ngayon pumapabor yung escalator? Saan pumapabor? Dito sa support o sa resistance? Mas pabor sa resistance. Ngayon kung dito naman, saan mas pumapabor? Dito sa support o dito sa resistance? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos nag-overlap sa less supply. Kaya no wonder magiging hindi matataas ang value. Pak, tumaas. Pak, tumaas. Pak, tumaas. Pak, tumaas. Na-guess nyo? Hindi yun. Yung 1, 2, 3, 4, 5. Mas nag-less supply dito, no wonder, aakat ang presyo. Kaya ito, pak, tumaas. Ito, pak, tumaas. Ay, nako, common sense. Damo na mataas yung escalator na yan, damo na babagsak ang presyo. Tulad nito, super taas yun dito, no wonder, bumagsak, pak. Tapos mataas na naman dito, halos magkapantay pa yan, dalawa na yan, no? Yung parang tenga ni Batman. Okay, halos magkapantay. Ito yan, no wonder, falling wedges signal dito, falling wedges lalo na signal dito. Kaya naman bumagsak. Pak! Ito, di ba bumagsak? I guess nyo, ay, naku, dali-dali lang diskarte. Common sense. Yung pagbagsak ka, pak! Ito yung pak. Tapos yung pagbagsak ngayon yan, ito lang din yan. Itong ulo ni Batman na to, ito rin yan. Pak! Siyempre, last supply. Di akyat, pak! Ito, di akyat, pak! Nasa akyat, pak! Anak ng pak! Di ba? Pak. I guess tanginan dali-dali isipin. Siyempre kung ano yung area na ito, yun lang din to. May tinas niya yung 50%, nag-overlaps ng 50%, nagpunta na 40. Di mas maganda, kaya pak, umakyat, pak. Tanginan yan, dali-dali isipin eh. Unang-una kaya talagang babagsak dito, dahil nga mula dito sa para pinaka 0%, 100%, no wonder babagsak. So ito ngayon, 0%, 100% dito, umakyat ng tuluyan dito sa position na ito. Kaya no wonder, ito yan, pak, bumagsak. Na-guess nyo? Kaya bumabagsak din dito o sa area na ito, kaya maganda yung area na ito ngayon, dahil sa record ng MACD. Ito yung record ng MACD na nagsasabing siya ay kaka-crossover pa lang itong February, March 6. March 6 pa lang kaka-crossover, no wonder umakyat yung presyo. Dito by the time stochastic RSI nasa around 50% yung kanyang average na galawan, at yung stochastic naman nasa 60% ang average na galawan na pa-upward ang momentum. At dito naman din pa-upward din ang momentum, lalo na nasa mababang porsyento lamang yung net escalator. Okay, nasa mababa lang. Dito yung yung crossover, okay, below 70 RSI, tapos like around below 90 o nasa 90% GTY, maganda pa rin yan. Tapos ito naman, konti lang naman yung differential niya, kahit nasa positive side o nasa upper side, konti lang naman yung differential niya kaysa sa differential naman nito, lalo na to. Kasi nandito lang tayo konti lang differential, nasa average lang siya nagalaw. As long as nandito siya sa loob ng box, maganda pa rin siya. Kaya nasa downtrend o uptrend yung momentum ng escalator ng net volume. Na-guess nyo? So, totally one day, bullish signal. Lahat ng klaseng sinyales, panay bullish. One day.
So, ibig sabihin, pwede mo i-apply ngayon na bullish signal ang CHP ngayong araw ng March 21, 2019. Iyon kung one day. Tignan ngayon natin ng 1 week MA5. Sa MA5, mas confirm natin ang strength ay uptrend. Tapos, confirm natin din dito sa may net volume oscillator na keso, medyo. Pero ito, itatry niyang wasakin to malamang. Itong resistance na to. Ito. Upward momentum niya, pwede niyang i-try niyang wasakin muna to, which is mawawasak niya na nga. Ito, pwede niya nang mawasak at any moment yan, maaaring mamaya mawawasak niyan. Pag tuluyan nawasak niyan, dito na naman yan. Damo na lumalapit tayo dito sa patusok na to, damo na delikado. Damo na lumalayo tayo dyan sa patusok na yan, damo na malayo tayo, may improvement pa. Damo na malapit tayo dito, hindi na mag-i-improve, magde-depreciate muna. Damo na itong oscillator natin ay nanggaling dito, tapos pa-upward momentum, damo na maganda. Kung ano nangyari dito, halimbawa itong candle, itong oscillator na to nandito sa negative side o kahit man lang dito, tapos pa-upward, ay nako, mas maganda. Na-guess nyo? So, bullish signal kung tutusin, bullish signal sa candlestick, bullish signal sa volume, net volume, at bullish signal din dito sa stochastic. Wala tayong pakialam kahit mag 100% pa ng tuluyan na yan. Pero usually, ang average na galawan ngayon yan ay nasa 90%. Tapos, bullish signal dahil uptrend ng momentum netong RSI na kung saan nasa around 60% lang o 58%. O, ang ganda. Lalong bullish signal ng dahil sa ito ay upward yung momentum ng MACD. Just imagine, ito yung movement ng MACD. Ayip, ang daling isipin. Support. Support. Resistance. Ang ina niya, nakakatamad ng ulit-ulit sabihin nito. Isang support, pangalawang support, pangatlong support. 1, 2, 3, 4. Saan pumapabor? Ay, naku na. Isang support, pangalawang support, tatlong support. Isang resistance, pangalawang resistance, pangatlong resistance, pang-apat na resistance. Kapag uptrend ng momentum, kulay blue nasa taas, kulay red nasa ilalim. 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 Naknamputan, dali-dali isipin. Kapag downtrend, red nasa taas, blue nasa ilalim. Na-gets nyo? Red nasa taas, blue nasa ilalim. Ay, naku naman. Red nasa taas, blue nasa ilalim, downtrend. Ano ngayong iisipin mo ngayon dyan sa 1 week charting system? Putang na, kahit anong klaseng stock tinignan nyo, ganyan lang kadali. Pero hindi totally kayo basta babase, dyan na lang magre-realize sa chart na yan. Kasi marami pa kayong foundation, formulation, strategies na kinakailangang isipin, masterin. Hindi lang yung chart. Okay? One day, maganda. 1 week, which is MA5, maganda. Tingnan kaya natin ang 1 month, which is MA20. Okay, mag-start tayo sa RSI. Utang ina niya, kinakailangan ko pa bang explain yan kung nasa 30% yan? Kinakailangan ko pa rin bang explain na maganda kuno na yung stochastic ay nasa around average na, magkano to? Nasa average na 40? Is the way, makikita mo dito, kumbaga parang kaka-crossover pa lang dito. Tapos ito, ang baba. Nasa 20-30% lang ang kanyang percentage. Di lalo na dito. Ano isipin natin dito sa 1 month? Ito yung falling wedges, kaya bumagsak. Tapos ito, falling wedges pa rin ito, bumagsak. Pero yung dito sa area na ito, rising wedges siya, kaya umakyan. Ito yung 2 month supply, ito yung pinaka-less supply. 2 month supply, less supply. Recently, nanggaling siya dito. 100%, 0%. 100%, pak, 0%. Nasaan porsyento tayo ngayon? Nasaan porsyento? Wasak yung 50%. Saan pupunta na to? Sa 75. Damo na nagpunta tayo ng 75, medyo lumalapit sa 100%, babagsak. Ang magiging improvement nito up to 75 to 80 na lang. Yun ang i-expect nyo. Huwag kayong mag-expect na pupunta ng 100%. Ganon. Damo na lumalapit tayo sa almost 100%, babagsak, magpa-price depreciate. Siyempre, common sense, 2 month supply, babagsak ang value. Na-guess nyo? Tayo ina yan. Tapos pagdating dito sa, sa candlestick, ano ibig sabihin ng candlestick dito? Ayan, downtrend, falling wedges, rising wedges, falling wedges, tapos downtrend, pak.
Kung ano yung ina-explain ko kaninang one day, ganoon lang din dito. May rising wedges na one day umakyat, pak. May falling wedges signal na one day bumagsak, pak. May rising wedges na signal dito na one day umakyat, pak. At rising wedges mismo totally nag-trade range sideways lang yan kung tutusin dito. Ito yung rising wedges. Yung high, close, open, high. Yung high, close, rising wedges o falling wedges. Rising wedges kasi kulay green yung pinaka last candlestick. Di ba? Rising wedges o falling wedges. Rising wedges, falling wedges. Bahala ka sa buhay mo kung paano tingin mo dyan. You see the way, katulad na sinasabi ko, hindi ka masyadong babase sa kung anong pinagsasabi dito sa chart. Marami kayo dapat malaman, maintindihan, ma-master muna. Okay? Hindi pa na-chart. Pang-finishing lang to. Para ka lang gumagawa ng pader. Ito yung pang-finishing. Pero ang importante, yung foundation. Kung anong klaseng bloke ang ginamit mo. Kung anong klaseng material ang ginamit mo. Para tumatag at matindi ang diskarte ng isang pader na iyong binibuild. Putang ina, kung ang ganda ng finishing mo, ang pangit naman ng foundation, walang kwenta ang lahat. Puta, sinayang mo lang ang oras mo, pinalood mo ito. Nagigets mo? O ngayon, anong mangyayari sa CHP, sa ECP? Ay, putang ina yan, the same shit lang. Kung ano yung explanation kung kanina sa dalawang stock na yun, the same shit lang. So, since alam nyo na siguro yung exercise ng kautakan ninyo, di geto na, basahin nyo na lang kung ano ibig sabihin yan. Ang dali-dali ng thinking. Okay, ang dali-dali ng thinking. Damo na mababa yung escalator netong net volume. Damo na maganda. Damo na mababa yung percentage ng stochastic. Damo na maganda. Damo na mababa yung percentage ng RSI. Damo na maganda. Is either downtrend or uptrend momentum. Basta mababa yung porsyento ng stochastic ng RSI. Damo na isang lamo yung lola mo at ibili mo ng ACP. Thank you na yan. The more na andito tayo sa lower side ng MACD, the more na ito ay magkakaroon ng momentum na downtrend. So ngayon, downtrend na momentum, direction, blah blah blah. Tingnan mo ngayon kung ano yung most recent record na kanyang inaakyatan, binabagsakan ng ECP. Asan yung MACD? Okay. Ito yung 100%. Ito yung 0%. Nasa ilang percent siya? Sa 25. Downtrend momentum pa. Saan pupunta yan? Sa 0% o sa 100%? Nakapun, sandali. Para lang bata, di ba? Saan pa pupunta ito kung downtrend pa pala yung momentum? Saan pupunta? Doon sa may 0%. Damo na lumalapit sa 0% yan. Damo na magiging in demand, tataas ang value. Okay? Pwedeng ganyan. Ito yung support natin. Pak! Iyan ang support natin. Ito yung support natin. Ito yung resistance natin. Okay? Ito yung resistance natin. Ganyan. Nag-overlap ng konti dito. Support, resistance, support, resistance, support. Pagdating dito sa may support, ang magiging price depreciation daw, pag dumating tayo dito, price depreciation ay 250 o around 2 peso, maximum 3 peso. Pag etong araw na ito o sa following days nag-depreciate to ng 3 peso, mag-overlaps to, babagsak dito. Which is mangyayari ngayon yan, ito parang pinaka 100% natin nandito. Ito yung 0%. Nandito yung 0%. Ito yung pinaka-unang range natin na 100% talaga. Pero itong pinaka-next na movement natin dito tayo. Patayin nga natin yan. So, 0%, tapos ito yung 100%. Falling wedges dito kaya nawanda bumagsak. Okay, falling wedges. Tatong dalawa na falling wedges signal. Kaya bumagsak. Kumbaga parang ganun, falling wedges signal. So ngayon, nasa ilang porsyento ngayon tong stochastic na to? Yung ano na to? Nasa ilang porsyento ngayon tong ano na to? Escalator. Papunta ng 50%. Pag papunta ng 50%, 1 peso to 150 ang magiging depreciation. Okay, price depreciation. Pag nawasak pa niya yung 50%, which is yung unang support niya, kasi nandito yan, itong area na to. Yan, pupuntahan niya yan dyan. Mga up to 150 na price depreciation. Pag naisa katuparan niya yan, at tuluyan na wasak, nag-overlap ng 150, naging 170 or something, pupunta tayo sa 25%, which is ito ngayon support. Ito yung support. Which is by that time, mga 3 peso ang magiging price depreciation. Kung 3 peso magiging price depreciation, alam mo na tatamaan yung early prediction projection ko. Early detection prediction projection na magiging 10 peso to 9 to 8 peso per share.
ang ECB. Kapag medyo inalat-alat pa, umabot tayo ng dito sa 0%, magkakaroon ng price depreciation na 5 peso, 12 minus 5 peso, 7 peso, o 8 peso. You see the way, 8 peso to 9 peso to maximum 10 peso. 10 peso to 8 peso. Yan ang magiging potential na movement. Yan ang pwedeng bagsakan kung halimbawang hindi papabor sa iyo ang stock market. Sa one-day charting system, maganda siya. Maganda yung stochastic, RSI, net volume at candlestick. Dahil lumalabas na ito, rising wedges dito, rising wedges. Kaya naman na umakyat. Yun nga lang, yung momentum ng stock, momentum ng escalator pa downtrend. Unang-una yung kulay red nasa itaas, yung kulay green ay nasa, yung kulay red nasa ilalim, yung kulay green nasa taas. Maaaring dito may rising wedges na signal, yun nga lang, ang pangit naman ng escalator. Pero kaya rising wedges yan kasi ang gagwapo at sexy ang posisyon ng stochastic RSI pa-upward momentum habang maliit ang kanyang percentage rate. Nagigets nyo? Ang pangit lang dito, yung MACD sumasang-ayon, yung MA indicator at MA cross ay sumasang-ayon sa MACD. Pero ang hindi sumasang-ayon, yung stochastic RSI, tapos yung net volume, lahat 'yon ay bullish. Sa MACD, bearish. Pero ilan lang ang bearish? Yung MA cross, MA indicator at yung MACD. Pero ilan yung bullish signal? RSI, stochastic, net volume, tapos rising wedges, tapos last candlestick. Nagets nyo? So anong mangyayari dito? Potentially, pupunta tayo ng 13 pataas. Pinaka-maximum na pupuntahan natin, up to 15 peso na naman uli. I-retest niya yung nagsisilbing resistant level. Okay, pagdating naman dito, ang pangit ng record ng ng stochastic kung tutusin kasi paturok pa ganon, di ba? Paturok para babagsak pa rin yan. Pwede maglaro yan dito sa may 0%, mag-trade line or sideways. Katulad nito, pwede maglaro ng ganyan dito yan. You see the way? Pero kung tutusin sa ibang way, maganda yung porsyento niyan kasi nga mababa, 5%. Kahit sabihin pa natin 10% yan, kahit sabihin pa natin 10% o 5% na downtrend. You see the way? Maganda pa rin na dumakba yan. Pagdating naman sa RSI, kaya ako sinasabing ang pangit ng stochastic kasi tutuluyan pa rin itong RSI papunta dito, itatest niya yung 50%, 30% below. Gusto niyang itest yung una 30%. Gusto niya itest ito. Gusto niya makipag-contest dito sa percentage na to. Ang momentum kasi dito, ito parang falling wedges signal sa area na ito Sa area na to. Yan ito kasi yung kalakaran na binabagsakan. Pag nag-overlap yan, tuluyan nang babagsak yung presyo, which is yun nga nangyari recently. Tapos ito, itetest niya ngayon to. Kumbaga ito yung 100%, ito yung 0%, itetest niya itong 30% at dito. Kumbaga sa usapan demand and supply game, ibig sabihin ko ito yung 100%, ito yung 0%. Ngayon yung original threshold, ito yung 30%, ito yung 30%, ito yung 70%. So ngayon, ito na tayo, wasak na yung 75% dito natin na threshold, so pupunta sa 50%. Usually nga talaga ang momentum niyan, gusto niya i-test itong 30% hanggang all the way dito sa area na to. So kumbaga ang sinasabi lang natin yung average na galawan nitong RSI na andito. So yan ang iisipin natin sa usapang demand supply, ganyan 100%. Ito yung 0%. Ite-test niya ngayon yung 50% all the way dito sa 0% o sa 25 man lang. Pero sa original na threshold natin, ito yung 70%, ito yung 30%. So ngayon, itong escalator na to, gusto niyang i-test itong 30% pababa, 30% pababa, o 30% papunta rito. Kahit kalahati man lang nito. Ganun. So totally momentum pa rin ng ECB pagdating sa 1 week ay pa downtrend. Lalo-lalo na, magko-crossover dito. Magko-crossover, hindi natin alam kung ang crossover niya ay kung pa upward momentum o pa downtrend momentum. Pero nakikita ko rito pa downtrend ang momentum ng ECB. Ito yung resistance, ito yung support. Medyo bumagsak na, medyo naka-recover dito kung tutusin, pero paano nga ba natin isipin yan? Ito yung 100% natin, ito yung 0%, nasa 75 tayo. Baka itetest niya yung 50% ulit, tapos aakit ulit, itetest niya ulit yung 25, tapos aakit ulit. Alam niyo yun, is either way, magte-trade drain sideways. Matutulog muna ng ilang panahon ang presyuhan ng ECB. Pagdating sa 1 month naman, sa 1 month, okay,
Sa stochastic pa lang, alam mo na downtrend. Matutulog nga ng 1 month. Tapos sa net volume, pa-downtrend yung momentum, which is maganda. Yun nga lang, wala pa siya dito sa pinaka-lowest na signal. So, babagsak pa. Siguro nga, matutulog nga ng 1 month. Okay? Tapos yung RSI, ganun din. Kung sinasabi sa stochastic, ganun din. Tutulog muna siya. Matutulog muna siya. Wawasakin niya itong pinaka-support na to. Matutulog muna siya ng MA20 pataas. Tapos dito sa may MACD, lalo-lalo na, puta, kailan lang naman nag-crossover dito, lalo-lalo na. Itetest niya ngayon itong ano na to. Kumbaga, ito yung 100% natin, ito 0%, malapit na tayo doon. Tapos lumalawak pa, patay tayo dyan. Hindi pa natin makita kung kailan siya magkakossover ng ganito. Ang upward na momentum, kulay blue nasa taas, kulay red nasa ilalim. Ang downtrend na momentum, yung red nasa taas, yung kulay blue nasa ilalim. Nag-guess nyo, common sense. Ang dali-dali lang diskarte. Hindi na para paulit-ulitin ko pa to. Okay? Tapos una sa candlestick, putya ko na kung di kayo marunong bumasa, hindi nyo naintindihan, blah blah. Di panoorin yung mga video ko, ang dami-daming video for free education na nga, webinar katulad nito, free webinar na nga to, free education, free training courses na to. Ewan ko na lang kung di pa kayo lumago, hindi pa kayo maging winner sa mundong inyong kinikilusan. Okay? Ano nga ba magiging presyo nitong ECP? Wala lang naman, 250 hanggang 250, 1250 hanggang 13 peso per siyang ECP mo. Kung mag-move ng piso, mag-plus kung mag-move ng piso pataas, edi syempre mag-plus ka ng piso ngayon dyan sa 1238. O di alam mo na agad, magiging 1340 o 1350. Kung magda-downtrend, mag-minus ka ng piso, alam mo na agad, babalik ulit tayo sa 11. Okay? Sa linya ng 11 is either 1190, 1150, hanggang saktong 11. Paano kung nag-move ng piso o 2 piso? Pag nag-move ng 2 piso, mapa-uptrend o downtrend, edi i-minus mo o i-add mo. Pag uptrend, i-add mo. Pag downtrend, i-minus mo. Pero pag nag-add ka o magma-minus ka ng kung anong bang potential frequency o potential na magiging movement sa isang araw, you don't fucking expect na 100% tatamaan yung, uy, uptrend, 2 peso. 2 peso ang aangkatan nito. I-expect mo 2 peso nga talaga. 238 plus 2 peso, yun nga talaga mangyayari, 1438. Hindi mo i-expect ng ganun ka grabe kasi nga usapan demand supply game. Hindi mo i-expect yung 100%, hindi mo na i-expect yung 0%. Mag-expect ka, your assumption will start from 25% to 50%, maximum na yung 75. Ganon. Kung downtrend, 2 peso, magiging 11.30. Siyempre, isa ka na naman bugok doon. Hindi mo i-expect na magiging ganun nga talaga. Siyempre, usapan demand supply game, hindi para tamaan yung 0%. Okay? May ilang porsyento o threshold ka dapat na ginagawa doon. May konting deduction. Kasi hanggang dito lang. Ito yung average, ito yung minimum, ito yung maximum na pwedeng bagsakan. Hindi mo i-expect talaga yung tatamaan yung maximum sa pag-downtrend. Hindi mo i-expect din na tatamaan yung maximum sa uptrend. Mas maganda nga kung tutusin, mag-expect ka na sa pag-downtrend yung pinakalusaw na presyo. Kaysa na mag-expect ka yung pinaka-maximum, yung average, minimum, all the way to maximum sa pa-uptrend, mas maganda doon ka sa idea ng low. Okay? Sa pabagsak. Okay. So, sa palagay ninyo, may natutunan ba kayo sa ano nito? Panay mura ko lang inaabot ninyo, di ba? So ngayon, bahala kayo sa buhay nyo. Alam nyo na agad kung ano mangyayari dito sa PHA at sa CHP. Katulad yan, nakita ngayon natin, CHP, hayip. 282 na dati niyang record dito, 282. Okay, dati niyang record dito ay 282 yung, asan na ba yung 282? Yan, 282 kung tutusin yung pinaka most recent record na ano dito, ng CHP. Ba't kaya ito? May iba yata may record dito. 282 ang ano, ay 288 pala. Ito, yung dati niyang record kasi 282. Saan ko nakakita yung 282 na yun? 282. Alam ko dito yun, 282. Ba't iba na naman yata record dito? You see the way, 282 na nakita ko last time. Basta nasa around 280. So, ang ganda nga na ito. Ang ganda na yan. Tumalabas na ito, rising wedges na dahil sa area na ito. Bullish signal pa yung candlestick. Tapos, ang ganda pa ng oscillator. So, super ganda ang mangyayari ngayon. So, kung ano yung sinasabi ko sa CHP nakarang araw pa na meron akong geto nga, CHP. Okay.
yun pa rin ang isipin natin. Target price to sell ay 3 peso. Eto, hindi na pwedeng take profit sa 90. Take profits ka sa 3 peso pataas. Yun na ngayon yun. Kasi siyempre, yung 90, ang lapit-lapit ng 90 sa 82. Pag open pa lang niya, baka 85 na yan. 85 or almost 90 na yan. Di ba? O ngayon, bahala kayo sa buhay nyo, mag-value ng time. Okay? Puta, ang dami ng education nito for free pa. Saan ka pa? Doon ka na kay Alex Once.